Ayan, welcome to my vlog. Ayan na yung time na magluto na tayo ng guys, pansahog ng panset. Ayan. Kung nakikita nyo gaano kalaki ang sinalang ko dyan, no? Nakita nyo ba? O hindi naman pala. Chares. Ayan, diba? Niram ko lang yan. Diyos ko Maria, kawa pala. Akala ko pang 3 kilo, 2 kilo lang yan. Kasi yung kawali ko guys, pang 1 kilo lang na pansit. 1 kilo, mapuno-puno na. Kaya hindi pwede, 2 lutuin kong time na yan. Kaya, akala ko naman, ano lang yan, pang 3 kilo yung, lutuan nitong aking kapitbahay dito, no? Sus Maria, nung hiniram na ng anak ko. Sus, ganyan pala, halos di magkasya dyan sa, sa barner. Ayan, sumayad pa nga dyan sa pader. O, diba? Sige, wala akong magawa kundi urong yung barner. Inurong ko siya. Inurong ko dito banda sa akin. Para magkasya yung, yan eh. Kawa na yan eh. Hindi na yan kawali eh. Magkaiba naman siguro ng kawa at kawali. Magkaiba na Tagalog, Bisaya. Bastang dako man di ay siguro pang pang 5 kilo ba o 6. Pero yun, maganda siya lutuan. Di ka mahirapan na maghalo-halo ba? Kasi dun sa akin pang 1 kilo pero hirap ako maghalo, parang nalaglag pa ba yung pansit. Pag naghalo-halo ka doon, pero diyan ay wow, grabe. Ang laki. Ay, Diyos ko, natutuwa akong nagluto eh. Tingnan mo naman, nagkasya dyan sa, nagkasya dyan sa kalan ko. O, diba? Saka parang hindi ko naramdaman na tumagal yung pagkulo niya. Parang ang bilis lang. Diba? So, first time ko magluto dyan. First time ko rin naman magluto ng 2 kilo na sabay na pansit. Sabi ko nga, bahala na to. Patsam-patsamin ko na naman to. Patsam-patsambahin ko na naman lasa nito kay kadako ba niyo eh. Nagkakit tubig at ibutangan ni kayo sabay 2 kilo na. Ano pa kaya kung 5 kilo no? Pero mga 5 kilo guys, kasya dyan. Ang lang eh, halos lang. Wala pa sa kalahati yung 2 kilo eh. Ang dyan lang ba na mga 1/4 lang ata yun. Dyan sa kawa. Grabe pong dakuha eh. Manay ka ng, yun yung sinasaingan doon sa probinsya namin eh, yung, ganyan. Talyasi ba? Ano tawag dyan? Dito? Talyasi, ewan. Oo, parang ganun. Napakalaki o, tingnan nyo. O, kita nyo ng laman. Pati lang yung laman, no? Kasi, lang yung sahog ko dyan eh. 1 kilo mahigit yan sahog. Sa 2 kilong pansit, yan, siguro 1.5 kilo yung manok. At ito pa ha, likot, camera. Ito pa ha, nagbili ako ng kikiam para dyan. Kasi parang mas masarap guys pag may kikiam yung pansit eh. Di ito na, nandun pala sa kabilang rep eh. Dito lang ako sa loob, yung rep dito sa loob ang ginamit ko. Bali, 2 sila ginamit ko kasi nung time na yun, dami ko ilalagay, di ba? So, ginamit ko yung isang rep dito sa kusina. Hindi ko kasi yun ginagamit guys pag walang okasyon, no? Ginamit ko na lang siya ng ginamit ko siya pag may okasyon. Kasi nga, wala namang malagyan doon sa isa dahil puro soft drinks yun doon. At saka, at saka, no? Alam niyo na. Dami doon nakalagay, kaya hindi ako pwede maglagay-lagay ng mga mga ulam-ulam, yung lulutuin, yan, hindi. Kasi sa taas yelo, so wala akong malagyan ng mga karne. Kasi gabi pa lang nanda ko. Ay, pa lang. Halimbawa, bukas ang handaan, ngayon nanda ko na yung mga lulutuin ko. So, kailangan ko nang magpaandar ng rep, no? Wala akong malagyan doon sa freezer sa kabila. Puno ng yelo. Kaya, ayun. Nakalimutan ko yung kikiam sa recipe. Lagyan ko sana siya kalahating kilo eh. Hiwa-hiwain ko pa yun. Tapos, iluto ko muna siya. Diba?
Sabi, sana yun dun sa karne. Kaya lang nawala talaga sa isip ko. Pag kaning gurang na tayo, no? Pag nagkaedad-edad ka na, medyo naulyanin na. Diba? Sinong relate dyan? Ako kasi, simula talaga nalaigit ako, ganyan na. Naging ako, makalimutin. Pero, oo, tanda ko kasi eh. Kasi nung hindi pa ako nalaigit, hindi, maano ang memory ko. Pero nung ayun, dami na akong nakakalimutan. Pero yung ititimpla ko dito sa kusina, halimbawa, kukuha ko magic, no? Kukuha ko sa tindahan. Pagdating ko dun sa tindahan, nakakalimutan ko na. So, kahit anong isip ko, pag nandun lang ako sa tindahan, hindi ko siya maalala. So, kailangan kong bumalik sa kusina, guys, no? Kailangan kong bumalik para maalala ko yung kukunin ko sa tindahan. Yun, pag nakatayo na ako dito na ako sa kusina, ayun, saka ko pa siya maalala. Kasi pag doon lang ako makatayo, alalahanin ko, tagal eh. So, babalik ako sa kusina para maalala ko kung ano yung kukunin ko doon. Ganun na yung memory ko ngayon. mahina na parang nag-ulyanin. Chares. Di, naging lang, makalimutin. Parang patungo na rin yata yun. Mag-ulyanin. Aroy, wala pa nga 50 ulyanin na. Charay. Diba? Siguro, ganyan siguro pag naputulan ka na, no? Daming nawala. Pag naputulan ka na, lakas mo, yung utak mo, parang humihina na yung mo, ganyan nga. Yung naging makalimutin ka. Ayan. Ganyan. Tagal nag-antay ng kawali, kawa diha sa kalan. Hindi ko alam kung anong ginawa ko dyan. Ang tagal niya nakatambay. Siguro nagbinta ako, guys. Pag nandun ako sa tindahan, guys, talaga. Or nandun ako niyan sa video, okay? Kasi nandyan na yung video, okay na yan. Pero sa awa ng Diyos, no? Hindi tayo nakakanta kahit isa. Kinabukasan, kinuha agad nung may-ari ang aga-aga. Diyos ko, 8:00 pa lang andito na siya. Sabi ko, grabe naman, hindi pa nga kami nakakanta eh. Yun, magkano rin nun, guys? 800. Diyos ko, sabi ko, nagamit yung video, okay, bali hapon na siya. Hapon na siya nagamit, siguro mga 2:00, ganun. Ang aga kasi niyang hinatid eh. Tapos ang aga rin niyang kinuha kinabukasan, dapat tanghali pa yun eh. Di nabawi yung 800 talaga. Kasi, nung gabi hanggang 10 lang din naman sila. Naghinto na sila ng nagsiuwian ng bisita ng anak ko. Kaya, wala, hindi talaga siya gaanong nagamit. Sa 800 na yon, di ba? Ang mahal. Ang mahal ng upa. Ilang oras lang siya nagamit. Diyos ko. Yan, nandun ako niyan. Sigurado nag-operate ako. Kaya lang, itong anak kong isa, nag-operate din. Kaya, di tayo naka-boilo, no? Hindi nakakanta ang mudra. Dahil pagdating ng bisita, wala na. Ayan, nag-aantay pa yung ating medyo ko yan, guys, binagalan yung ko sa pansit dahil kulang ako dyan hindi kulang, as in wala talaga akong carrots. Naubusan ako ng carrots dahil doon sa niluto kong apretada at giniling. 3 pala bali. Yung binili ko pang 2 lang. So wala siyang carrots na huli. Ayan, nagpapakulo pa. Ang nagluto, nandun yan sa video, okay. Naghahanap ng kakantahin. Ang hirap maghanap ng kanta pag doon sa andyan na pala. Naglalagay pa ako ng tubig. Wala pa pala ako dyan sa labas. Nandyan pa pala ako sa loob niyan. Lalagyan pa natin ng sabaw ng ating sahog. Para sa ating pansit. Isang galon siguro yan na. Dami oh. Pero guys, yung ganyang kadami, sakto lang siya sa 2 kilo. Tinansa-tansa lang natin yan.
Tansya pa more, ayun, di ba? Pag lagi kang nagluluto, medyo natatansya-tansya mo na talaga kung gaano kadami yung tubig. Ang iluto ko kasi yan guys, kanton at saka bihon. Yung gusto ng asawa ko yan, kanton at saka bihon. Ayaw niya puro bihon. O, kulang pa pala. Dinagdagan pa ng tubig. Kaya kung ano yung nilagay ko dyan guys, sakto lang talaga siya. Nung niluto ko, sakto lang siya. Hindi ako nagbawas. Sakto lang siya sa 2 kilo. Diba minsan yung nagluto ng pansit, yung iba, ano pa, hilaw pa yung bihon. Minsan may buo-buo pa. Pero yan, sakto talaga siya. Wala. As in, sakto lang luto. Luto lahat. Yun. Ang galing nga eh, no? First time kong maglutong ganyang kadami. 2 kilo. Kasi dati nagluluto ako, bali ano lang, kasi pang 1 kilo nga lang yung kawali ko. So, 2 beses ako guys, 2 beses ako nagsalang. Eh yan, isahan lang. Naisip ko lang kasi masyado magastos sa gas, ang mahal pa naman ng gas. Kaya sabi ko, hiram ka nga muna doon para isahan, tsaka yung pagod ko, isa lang, di ba? Hindi na ako mag ano pa. Hindi pa ako ulit ng 1 kawali pa. Ganun kasi yung ginano ko dati. Ginawa, 2 beses. Pag 2 kilo, 2 beses. Diba sayang yung gas? Sayang yung gas doon. Yan yung panghuli kong niluto guys, yung pansit. Ayan, last na yan siya. Kasi namang nakahanda na yung yung lumpiang Shanghai ko. Gabi pa lang, binalot na nila yun. Binalot na nila at nilagay lang nila sa freezer. So, ngayon, malapit na sila magkainan guys, saka pa nila piprituhin yon, di ba? Para malutong pa yung lumpiang Shanghai. Ayan, parang kinidlatan yung lumpiang Shanghai guys. Parang kinidlatan, ewan ko ba bakit mabenta yung lumpiang Shanghai, no? Pag mayroong mga okasyon talaga, yung lumpiang Shanghai, tapos prito-prito, ewan ko, ang hilig talaga sa prito-prito ng ating mga bisita at ang ating mga anak. Ewan ko sa inyo. Basta mga anak ko mahilig magpreto, puro yan mantika, Ako naman gusto ko laga. Mahilig ako sa laga, hindi ako ganong mahilig sa prito. Pero kumakain ako kasi masarap din naman. Yun nga lang, ang hilig ko talaga laga. Ayan, nilagay na nga natin yan, Nilagay na natin yung pansit. Inuna natin dyan guys yung kanton. Ayan, huli nating nilubog yung bihon kasi mabilis lang yan siya. Mabilis lang yan siya lumambot kaysa kanton. Ang kanton kasi, kahit maraming tubig, okay lang, no? Lulubo lang siya. Pero itong bihon, lalata yan. So, inuna natin yung ating kanton. At malakas yan humigop ng sabaw, bago maluto. Ayan, tingnan nyo yan, sakto lang. Ganyan siya guys. Tapos pag naluto siya, saktong-sakto lang talaga. Wala kang makikitang hilaw na namumuo. Marami kasi akong nakikitang nagluluto ng pansit, ganon. Yun naman ang inaiwasan ko. Di baling sobra yung sabaw. Kasi pwede mo siyang bawasan pag alam mo na sobra to, no? Kaysa kulang, Diyos ko, magdagdag kag tubig. Wala na yung lasa kasi tinimplahan ko na yung niyan yung pinakasabaw niyan, templado na. So, hindi ko na kailangan magtimpla dyan. Lagay na lang yung kanton at yung bihon natin. Tapos, lagay na, kasi andyan na yung sahog. Yung gulay naman guys, ilalagay ko siya, pag ako nagpansit, no? Ilalagay ko siya, pwedeng kasi minsan igisa ko siya muna kasabay doon sa sahog, igisa ko muna yan. Yan ang kadalasan kong ginagawa, pero itong time na ito nagpansit ako niyan, hindi ko muna siya ginisa yung gulay, no? So, nilagay ko siya guys, ganun ako magluto minsan. Lalagay ko siya pag paluto na yung pansit. Ganun siya, yung para hindi siya malata. Yung luto lang, hindi rin hilaw kasi madaling mapanis pag hilaw yung gulay mo dyan. Madaling mapanis yung pansit mo. So, kailangan mo lang talaga dyan na saktong luto ng gulay, yung hindi hilaw, hindi rin lata. Kasi pag lata, guys, Diyos ko, parang parang wala yung gulay. So, yung pansit ko, lutang na lutang yung gulay, no?
hindi siya lata. Tsaka hindi rin naman siya malata, guys, pag yung, di ba, nagisa ka ng sahog, bali, sabay mo siya doon. Pag naluto na yung sahog mo, isabay mo yung gulay mo gisa, tapos tanggalin mo lang siya. Tanggalin mo lang siya sa sa sahog. Pag naglagay ka na ng tubig, bago ka maglagay, tanggalin mo na yung gulay mo, no? Ibukod mo lang. So, ngayon pag paluto na yung pansit mo, saka mo naman ilagay 'yon. So, hindi rin siya lata, parang ginisa mo lang siya. Meron din namang 'yun, katulad ng ginawa ko, hindi ko na siya ginisa. Saka ko pa siya nilagay diyan pag paluto na. Pag in na siya, guys, na siya, hindi na siya nalalata. Pag painin na yung pansit mo, hindi na malalata yung gulay mo. Pero pag may tubig pa yan, tapos ilagay mo, may posibilidad pa siyang malata. Pero pag ganyan natin na matuyo na, no? Yan, ganyan. O, kailangan 2 sandok mo. Diba, tingnan mo, halos 1/4 lang. Wala pas kalahati yun eh. Ang daming, ang laki ng, talaga, talyanyasi ba tawag dyan sa Tagalog? Alam ko yun eh. Kasi pag maliit, kawali lang. Pag malaki, talyanyasi. Siya, hirap siyang so kailangan ko ng 2 pangaykay. Kasi hindi ko siya hinati-hati, guys, buo lang siya talaga. Ganon daw yun pag mag-birthday. Pag nagluto ka ng pansit sa birthday, ganyan, wag mo hatiin yung pansit. Diba, isang bloke. Yung isang kwadrado na yun, wag mong hatiin. Kasi, pag birthday ha, pero pwede mo hatiin yan pag luto-luto ka lang. Hindi naman walang okasyon. Pero pag birthday, pampahaba daw ng buhay yan. So, ganyan, hindi mo siya, diretso mo lang siya lunod, wag mo nang hati-hatiin daw. Diba, sumunod. Dami kong alam. Ayan na, nilagay na natin yung gulay natin na repolyo. Ayan, wala nga din ako niyan. Alam yung gulay ko niyan, repolyo lang at saka carrots. Saka yung carrots, guys, wala pa dyan. Nandun pa sa palengke. Binibili pa lang, ang tagal. Ayan, kaya makita mo, nilagay ko na yung repolyo dahil atat na akong matapos yung gawa ko. No? Siyempre, ang init kaya, Diyos ko. Grabing init. Pag nagluto ka, guys, ganyan. Itanghali, yan, no? Nagluto ako, sobrang init dyan. Maganda sana doon sa labas. Kailangan walang espasyo doon. Tsaka, pag sa labas ka, guys, hampas-hampasin naman ng hangin yung apoy mo. Pag may hangin, wala, di ka rin makaluto. So, mas gustuhin ko na lang sa loob. Kahit papaano. Tuloy-tuloy yung niya. Walang yan, ganyan lang, guys, Ganyan ako naglagay. Ganon ginawa ko. So, yung niyan, gulay, presko lang siya. Hindi siya nalata. Tamang luto lang. Yan. Yan lang gulay ko. Hindi ako nakabili ng Baguio beans. Iwan ko, nakalimutan ko siya. Pero hindi ka laging nagluluto ng pansit, no? Kalimutan mo yung mga sangkap na gulay. Ayan, di ba? Solo lang talaga. Solo ang luto ko dito pag ganyan may mga birthday. Wala akong kamag-anak dito na eh. Meron akong kamag-anak, malayo din eh. Malayo kami dito sa marami din naman sila dito pero malayo sila sa akin. Mga kanya-kanya busy yan. Pag may handaan, wala na. Di na rin ako nag-iimbita kasi nga malayo, di rin naman makapunta. Sabihin, di rin makapunta. Kaya ayan. Yan, bisita lang ng mga anak ko nandyan. Walang bisita kami. Mga, lang niya. The cards lang niya, classmate niya, ganyan. Sila lang. Wala kaming inimbita na iba. Hindi kami nag-imbita. Sa birthday nila, sila lang talaga saya. Sila lang nagsaya dyan. Walang halo, walang matanda. Boro lang mga binata. Ganon ang ganap ng dibo niya. Para sulo nila, walang manggulo, di ba? Saka ayoko rin na may mag-inumang matanda, baka mamaya malasing kung ano-ano ginagawa, di ba? So, pag may birthday dito, guys, sila lang. Mag-birthday mga anak ko, mga bisita lang nila dito. Kasi ayoko rin pahaluin yung bisita. Diba? Yung asawa ko may bisita. Ayoko kasi iba ang ng mga matanda.
Pag ihalo mo dyan sa mga bata. Sus, mahilig kasi pag nalasing na yung matanda, kung ano-ano na ang ginagawa, no? Kaya ayaw ko talaga. Ayaw ko may hahalo. Guys, maganda kasi talaga na solo mo. Solo nila, puro mga teenager, no? Para walang gulo. So, masaya lang sila guys, hanggang magtapos yung ano nila, yung celebration ng birthday ng anak ko. Masaya lang. Pero pag haluan mo guys nung matanda yon, may posibilidad talaga na merong mangyayari na hindi maganda. Libagbag kasi yung iba eh. Pag nalasing na talibagbag na. Ayan, halo-halo na natin yung pansit, no? Ayan. I-in na natin yan, guys, kasi mag-antay pa ako nung carrots. Ayan lang yan. Ayan lang ang sahog ko, guys. Na gulay. Repolyo at saka carrots lang. Pahabol lang yung carrots, guys. So, ano ko na lang yun eh. Yung inano ko lang siya ng pahiwa. Manipis lang. Parang palamuti na lang siya pang kulay. Di ba? Siyempre kulay orange. So, maganda siya tingnan pag may carrots talaga eh. Kaya lang, yun nga. Yung Baguio beans, gusto ko rin naman may Baguio beans. Yan, kaya lang, nakalimutan ko eh. Nawala sa isip ko. Eh, pero mo nga, yung carrots nga, kulang eh. Diba? Ay na naman. Ayan, wait lang siya dyan. Tuloy-tuloy lang ang video ko. Tuloy-tuloy lang siya. Kasi ayoko na magpindot-pindot. Sa time na yan, nandun na ako sa labas siguro. Yan. Habang nag-aantay ako sa carrots, ayun, nandun ako. Gusto ko nga kumanta na para mas nanginit ka. Sus! Eroy. Itong anak ko naman. Gusto rin yung isa kong dalaga. Baya na daw ako tapos ko eh. Sabi ko, wala na ako oras. Kasi dire-diretso na gawa ko. Hindi lang naman yan. Siyempre, ano ko pa yan sa mga lagayan talaga. Yung mga niluto ko, diba? So, parang wala na ako time sa video-video yan. Nilagay na nga natin yung paminta. Ay, hindi. Andyan na yata yung carrots. Ayan, niraspa ko lang siya guys. Andyan na yung carrots. Niraspa ko lang. Dinirekta ko na siya lagay. Kasi pag ginamit mo yung raspahan, so manipis lang siya. Hindi mo na kailangan yung paanuhan mo na lang yan. In mo na lang apo yan. Luto yan. Bagay, kikilaw yan. Pero ayoko na hilaw yan guys kasi pag hilaw yung gulay mo, nandun nga yung sinabi ko nga kanina na mapapanis. Madaling mapanis ang pansit pag hilaw yung mo dyan. Yung gulay mo, yung tama lang talagang luto. Hindi hilaw, hindi lata. Kaya hindi siya agad mapanis. Tsaka isa pa, pag tayo ng mga pagkain, tulad yan maramihan ang natin, bawal yan kamayin. Bawal kamayin at saka bawal mo rin yan sandok, di ba yung kutsara mo, sinandok mo, sinubo mo na sa bibig mo, number 1 din yan makapanis guys, madaling makapanis yung sinubo mo na sa bibig mo, tapos sandok mo dyan, ako yan ang pinakayaw ko sa mga, yung pag ginawa ng anak ko, yan, di talaga kami magkakasundo, kasi ayoko yung, sinandok mo dyan, tapos sinubo mo sa bibig, tapos sandok mo ulit, ayun, di ba? Dami niyan. So, mapanis talaga guys. Mapanis. Promise. Kasi subok ko na yun sa mga ulam eh. Yung ulam na lalo sabaw. Yung sabaw guys. So, ka dyan. Gamitan mo ng kutsara. Tapos, subo mo. Tapos, sandok ka ulit. Tapos, hindi mo na ubos ngayon yung ulam. So, tinakpan mo. Hindi mo nilagay sa rep. Ay, sigurado panis. Panis talaga. Ang bilis lang mapanis guys pag naano ng laway. Kasi yung kutsara, syempre, meron na yung laway eh. So, hindi mo dapat isandok doon ulit sa Kailangan may serving spoon talaga pag mga ulam-ulam guys, kailangan talaga may serving spoon ka. Kasi pag once na sinandok mo yung galing mo na sa bibig, asahan mo talaga kasi ako, subok ko na ng mga ganyan. Madali siyang mapanis. Siguro pag mga adobo, hindi naman. Kasi hindi naman panisin yung adobo eh. Yung mga sabaw, hindi naman panisin. Mga paksiw, di rin.
Lalo ako pag ako nagpaksiw guys, puro suka lang, wala akong wala akong nilalagay na tubig, kundi yung katas lang ng isda, yun lang ang pinakatubig niya. More in suka ako pag nagpaksiw. Matagal-tagal siya guys. Di siya basta napapanis. Basta wag lang lamog-lamogin, no. Tagal. Pakulo-kuloan mo lang yan guys, hanggang lalo pag isda na guys. Yung maganda siyang ipaksiw, pakulo-kuloan mo lang yan. Painit-init pala. Painit mo, pag gusto mo nang kumain naman, init mo. Yung ganon, parang sardinas na yung, ayan na, parang sardinas na yung buto. Ang lambot. Ayan na guys, andyan na yung ating carrots. Ayan, diba? Nahuli ang ating carrots. Pero manipis lang yan, walang problema. Pero kulang yan, kasi hindi ko inubos. Tinamad na ako magkudkod. Basta may carrots lang, okay na yan. Para medyo may kulay ba. Mas attract kasi pag may kulay ng unti. Ayan na. Halos din na yan makita maya-maya. Halos din na makita yung carrots dyan. Kasi 5 piraso yata, 2 lang yung kinudkod ko. Tinatamad na ako kasi ayoko kasi nung mag-aantay talaga ako pag nagluluto ako. Gusto ko tuloy-tuloy. Kaya ninin ko muna yan dyan. So lutong-luto yung pansit natin guys. Sabi nga ng anak ko, masarap daw yung pansit. Diba? Pinatay ko na. Ganun na lang yun. Na lang yan siya, yung init ng tilinyase, yun na lang ang nagdala dyan ng in-in, kasi pinatay ko na yan. Diba? Ang haba ng pag-aantay. Totoo na yan, pag nalamig na yan guys, tatakpan ko siya ng tinakpan ko yan siya ng dahon. Diba? Style probinsya, marami kaming dahon dito. Bakanting lote. Pinasok namin yung bakanting lote. Ayan. Kaya tinakpan ko yun ng dahon nung lumamig na. Hindi ko muna siya Tapos, maya-maya, naglagay na ako sa lagayan. Pang na natin. Yun na pinakalagayan. Ilagay natin sa lamisa. Sinandok ko yata muna bago ako nagtakip dyan. Hindi ko alam. Parang ganun ang pangyayari dyan. Waiting lang. Say, hinalo pa pala. Nin-in lang yun, pero hinalo pa. Diba? Medyo gumanda ang kulay pag mayroong carrots. Lalo pa kaya kung mayroon yan bagyo beans. Mayroong green. Wala ang green dyan. Iwan ko, basta kalimutan. Yun nga binili ko na kikiam. Nakalimutan ko. Yung pa kayang bagyo beans na wala dyan. Mas mabango kasi siya guys pag mayroong bagyo beans, no? Pag may pansit ka. Pero minilagyan ko naman yan ng bell pepper, kaya mabango pa rin yan. Mas maganda pag may bell pepper ka na ginisa dyan Masarap pati. Ayan na guys, luto na. Thank you for watching.